Hi guys, it's me, Mami Hani, a caregiver mom and an immigrant here in New Zealand. Kung isa ka sa mga nangangarap makapunta dito sa New Zealand, malamang isa sa mga pinakaunang tanong mo ay kung anong visa ba ang dapat kong applyan? Anong pinakamadaling visa? Aling visa ang may pathway sa residency? Magkano ang gastos? At pwede ko bang maisama ang pamilya ko? Alam niyo ba guys, minsan dahil sa dami ng information sa social media, nalilito na tayo kung ano ba talaga ang totoo. May mga nagsasabing madali lang daw makapunta dito. May mga nagsasabing mag-student visa ka kaagad. May iba naman nagsasabing maghanap ka na lang ng employer. Ang tamang visa ay depende sa edad mo, trabaho mo, educational background mo, budget mo, at long-term goals mo. Kaya sa video na ito guys, pag-uusapan natin hindi lang kung ano ang mga visa dito sa New Zealand, kundi pati ang mga katotohanan na dapat mong malaman bago ka gumastos ng daan-daang libong piso. Bago ang lahat guys, gusto ko lang linawin na hindi ako immigration advisor. Ang lahat ng sasabihin ko ay based sa experience ko bilang migrant dito sa New Zealand at sa mga informasyon na available sa Immigration New Zealand. Laging i-check ang official Immigration New Zealand website dahil maaring magbago ang mga rules at requirements. Unahin natin guys ang visitor visa. Ito ang visa na kadalasang ginagamit ng mga turista o mga gustong bumisita sa pamilya. Ano ang purpose nito? Hindi ito ginagawa para magtrabaho. Hindi ito ginagawa para maghanap buhay. Ang pangunahing layunin nito ay tourism, family visit o short-term stay. Bakit ito kinukuha ng iba? May mga gustong makita muna ang New Zealand bago magdesisyon kung gusto nilang lumipat. May mga iba naman gusto lang makita ang kanilang mga asawa, anak, kapatid o magulang. Reality check guys, isa sa pinakamalaking maling akala ng maraming Pilipino ay pupunta muna ako sa New Zealand gamit ang visitor visa tapos maghahanap ako ng trabaho. Hindi ganun kasimple guys, dahil kahit may employer na gustong kumuha sa iyo, kailangan mo pa rin magkaroon ng tamang work visa bago ka makapagtrabaho. Guys, ito ang pros ng visitor visa. Mas mabilis kumpara sa ibang visa. Hindi kailangan ng employer, magandang pagkakataon para makitang buhay sa New Zealand. Ang cons naman nito guys, walang work rights, walang regular income. Kailangan mong patunayan na kaya mong suportahan ang sarili mo habang nandito. Guys, mapunta naman tayo sa student visa. Isa ito sa mga pinakasikat na pathway noon hanggang ngayon. Bakit maraming kumukuha nito? Dahil bukod sa pag-aaral, nagkakaroon sila ng pagkakataong magkaroon ng New Zealand qualification. Pero guys, ito ang hindi sinasabi ng marami. Hindi dahil student ka ay automatic resident ka na. Hindi dahil nakapag-aral ka sa New Zealand ay sigurado na makakahanap ka ng trabaho. Hindi dahil nakapagbayad ka ng tuition fee ay guaranteed na ang future mo. So guys, ito ang mga gastusin. Maraming Pilipinong nagugulat sa totoong gastos, hindi lang tuition ang babayaran mo. May accommodation, transport, food, school materials, insurance, emergency expenses. Kaya napakahalaga ng financial preparation. Sino ang bagay dito guys? Yung mga may sapat na budget at gustong mag-invest sa education bilang long-term strategy. So guys, papunta naman tayo sa work visa or they called it AEWB, Accredited Employer Work Visa. Ito naman guys yung visa na pinapangarap ng maraming OFW at skilled workers. Bakit? Kasi ito ang visa na nagbibigay ng pagkakataong magkapagtrabaho at kumita ka agad. Paano ito gumagana? Kailangan mo muna magkaroon ng employer na handang kumuha sa iyo. Guys, ito ang totoong buhay sa work visa. Maraming tao ang nakikita lang mataas na sahod pero hindi nila nakikita ang kabilang side. Halimbawa na lang guys, sabihin natin kumikita ka ng $30 kada oras. Kapag kinonvert mo ito sa Philippine money, parang napakalaki. Pero dito sa New Zealand, may rent, electricity, internet, sasakyan, gas, grocery, school expenses ng mga anak. Kaya hindi porkat mataas ang sahod ay madali na agad ang buhay. Guys, ngayon, pag-usapan naman natin ang isa sa mga visa na malapit talaga sa puso ko, which is ang partnership visa. At gusto kong i-share ito hindi dahil based lang sa mga impormasyon na nababasa natin, kundi based rin sa sarili kong experience dahil ito ang visa na hawak ko ngayon dito sa New Zealand. Guys, ano ba ang partnership visa? Ang partnership visa ay visa para sa asawa o partner ng isang taong may valid visa, resident o citizen sa New Zealand. Ang pangunahing layunin nito ay pagsamahin ng pamilya at sa totoo lang guys, noong una akala ko rin simple lang ang proseso. Inisip ko pa nga guys, mag-asawa naman kami, baka madali lang. Pero guys, habang dumadaan ka sa proseso, doon mo talaga marirealize na seryoso pala talaga ang Immigration New Zealand sa pag-check ng relationship. Guys, sa sarili kong experience, na-realize ko na hindi sapat na sabihin mo lang na mag-asawa kami, hindi rin sapat na may marriage certificate lang kayo, kasi ang gusto nila makita ay totoo ba ang relasyon ninyo, stable ba kayo, talaga bang nagsama kayo bilang mag-asawa, at dito pumapasok ang maraming supporting documents. Guys, marami rin ang nagugulat dito dahil akala nila isang document lang. Pero kadalasan guys, hinihingi nila ang mga document na nagpapatunay na nagsama kayo.
At habang mas marami kang may pakitang evidence na tunay ang relasyon ninyo, mas maganda. Ito ang isang maling akala ng marami. Marami akong nakikita o naririnig na nagsasabing, kasal naman kami kaya okay na yan. Pero hindi po ganon. Ang marriage certificate ay nagpapatunay na kasal kayo. Pero hindi ito automatic na patunay iyon na active at genuine ang relationship ninyo. Guys, isa sa pinakamalaking advantage para sa akin na hindi kami magkakahiwalay bilang pamilya. Kasi mahirap naman talaga ang long distance relationship. Mahirap yung magkalayo kayo ng asawa nyo, lalo na kung may mga anak. Isa pa sa gusto ko rito guys ay may opportunity rin para makapagtrabaho depende sa visa conditions at habang magkasama kayo, mas nagiging emotionally strong kayo bilang pamilya. Pero syempre guys, may challenges din. Hindi ko sasabihin na madali lang dahil may stress din, may paghihintay, may pressure na kumpletuhin ng documents at minsan mapapaisip ka, tama kaya itong ginagawa namin? Kulang kaya ang mga requirements namin? Ma-approve kaya? Normal lang ang maramdaman niyon. Kung may isa akong natutunan sa journey namin, eto yon, hindi lang tungkol sa visa ang proseso. Tungkol ito sa pamilya, tungkol ito sa pagsasama, tungkol ito sa mga sakripisyo ninyo para magkaroon ng mas magandang future. Ngayon naman guys, pag-usapan natin ang isa sa pinakamalaking pangarap ng mga maraming migrant dito sa New Zealand, which is ang residency. Kasi kapag sinabi mong residency, maraming tao ang nag-iisip, ay kapag resident ka na tapos ng lahat ng problema, ay kapag resident ka na secured ka na kaagad. Pero sa totoo lang, ang residency ay hindi lang simpleng status o visa. Para sa maraming pamilya, ito ay bunga ng mahalagang paghihintay, sakripisyo, pagod, at maraming dasal. Ano ba ang residency? Ang residency o resident visa ay nagbibigay sa isang tao ng karapatang manirahan, magtrabaho at mag-aral sa New Zealand ng mas permanent. Para sa maraming migrants, ito ang isa sa pinakamalaking goal dahil nagbibigay ito ng mas matatag na future. Bakit gustong-gusto namin o ginugol talaga namin ang residency? Kasi kapag work visa ang hawak mo, minsan may mga conditions, halimbawa nakadepende ka sa employer, nakadepende sa uri ng trabaho mo, minsan limitado rin ang option mo. Pero kapag resident ka na, mas malaya ka. Guys, sa aming pamilya nagsimula rin kami sa pangarap. Hindi namin alam noon kung magiging madali o mahirap. Maraming sacrifices, maraming adjustment, maraming pagkakataon na namimiss din namin ang pamilya namin sa Pilipinas. Pero guys, unti-unti namin binuo ang buhay namin dito sa New Zealand. At iyon ang gusto kong ipaalala sa lahat. Hindi lang visa ang kailangan para magtagumpay sa ibang bansa. Kailangan mo rin ng tiyaga, diskarte, tamang impormasyon at matinding determinasyon. And guys, hindi lahat ng visa ay pare-pareho. Bago ka gumastos ng malaking halaga para makapunta dito sa New Zealand, alamin muna ang pagkakaiba ng visitor visa, student visa, work visa, partnership visa, at residency. Bali guys, sa video na to, ibinahagi ko hindi lang ang advantages at disadvantages kundi pati ang mga realidad at hamon na hinaharap ng mga migrant dito sa New Zealand. Kung may natutunan ka sa video na ito guys, pakishare ito sa mga kaibigan at kamag-anak mong nangangarap makapunta dito sa New Zealand. At guys, comment down below kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong visa ang gusto mong applyan at bakit. So that's it for today's vlog guys. Thank you for watching and I hope you like our video. Don't forget to follow, like, and share. See you in my next vlog guys. Bye!